Oh, so eto na nga mga boss, naku po, ay nagpapatuloy ang Quadcom. Putang ina niyan. Akala ko pa naman tapos na yan. Oo, yung pala, nagpahinga lang sila nung Pasko. Tapos ngayon, back to normal na naman sila. Oh, itong mga laos na mga congressman, itong mga congressman na palabas na dahil hindi na sila iboboto ng mga constituents nila. Dahil nakita na ang totoong mga kulay nila. Diyos ko, ito si Dan Fernandez, balita ko, kung ano-ano nang ginagawa sa social media, lumusong sa imbornal, nagpaligo ng matanda, o kung ano-ano nang ginawa ni Dan Fernandez para manarong gobernador. Pero grabe sa survey, lumalabas number 1 yung kanyang katunggali na babaeng kandidato dyan sa Laguna. Abay, tama lang naman yan. Diyos ko po, ganito magiging gobernador nyo? Wag na. Wala mangyayari sa probinsya ninyo. Oo, tapos ito naman si Yunchua naman, ganun din. Yunchua, balita ko dyan sa District 3 ng Manila. Naku po, nangangamote. Buha magtatanim na lang ng kamote. Paktay tayo dyan. Tapos yung iba rito, outgoing na. Yung iba rito, mga hindi na yata tatakbo. Matatakbo na ng mga mayor. Gobernador sa mga lalawigan nila, gawa ng last termer na yata iba rito eh. Sa mga ito, ang nakikita kong malakas-lakas lang na yung Abante. Doon sa kanyang distrito, mukhang malakas-lakas pa rin ito eh. Pero tingnan natin, di pa naman di pa naman final yan. Magkakaalaman pa rin yan sa Mayo, sa botohan. Pero ito, dire-diretso, tuloy-tuloy pa rin at nagpapatuloy pa rin mga bossing itong Quadcom. Di ko alam ano pa iniimbestigahan nila. Ano pang iniimbestigahan nila? War on drugs pa din. Diyos mio. Ginibanan nga ni PRRD yung Quadcom na yan. Pero hanggang ngayon sila nagpapatuloy pa rin. Hindi ko alam kung anong gusto nilang patunayan. Diyos ko po. At talaga naman, may bago na naman silang naisip na kabulastugan. Ang naisip nilang bagong kabulastugan, mga bossing, ano yun? Dati, sila yung mga committee chairman. Ngayon naman, pucha, wala na yata silang maimbita dyan sa Quadcom, kaya baliktad na. Si Dan Fernandez at saka etong si Benny Abante, walang hiya, sumumpa na si resource person. Mukhang mga engot. Hindi, nakakatawa talaga to mga boss Hindi ka ba maiinis at matatawa nito? Di ba parang circus na to? Sila yung dating mga parang umastang mga huwes dyan. Kumbaga lahat na lang ng pinatawag nila dyan may kasalanan sa kanila. Lahat ng pinatawag na lang dyan pinakulong nila. Ngayon sila naman na daw yung mga resource person. Sila naman ngayon yung resource person mga boss. At sila naman daw yung susumpa under oath at maglalabas ng kanilang mga saloobin. Putang ina. Hindi ba pinag-uusap-usapan niya ng kayo-kayo lang? Kailangan nyo pang gamitin yung halls of Congress para dyan sa mga bruhaha, mga circus ninyo? Wala na, hindi na interesado tao. Wala na nga nanonood Diyan sa hearing ninyo, wala nang may interest. Alam mo, nakaraan, nanood ako nung pinanood ko pa rin naman. Tiningnan ko yung live feed ng House of Representatives. Utang ina yung mga comment doon. Lahat. Sinasabihan kayo na wag yan yung i-hearing nyo. I-hearing nyo yung mga blanco-blanco sa BICAM. Yung mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun ang dapat ninyong tinututukan. Hindi yung putang ina Quadcom na yan. Tagal-tagal na niya. 4 na buwan na yata yan. Ano bang gusto nyong palabasin dyan? Ano to? Sinusulit ba ninyo yung power tripping? Wag naman natin masyado sulitin yung power tripping mga boss. Sobra naman yan. Ito pa ang pinakamasakit sa lahat mga bossing. Nandito sila para para yung mga nagsilbi sa bayan natin na mga uniformado, babuyin. Grabe naman kayo. Pati yung mga matitinong mga pati yung mga matitino natin ng mga koronel, mga general. Ganun nyo na lang baboy-baboyin. Tapos makasigaw-sigaw pa kayo tungkol sa
Tungkol sa integrity, meron ba kayo noon? Meron ba kayong integridad, mga boss? So nagmukha ng circus, nagmukha ng parlor games. Etong hearing nito, again sasabihin nyo na naman, sinisiraan yung Quadcom. Hindi sinisiraan. Ito ay aming opinion sa mga nakikita namin. Gusto lang namin opinyonan yung dating mga committee chairman na ngayon, baliktad na yung sitwasyon. Kunyari daw in spirit of fairness, sumumpa sila para magbigay ng kanilang mga tawag dyan, mga affidavit sa komite ni Barbers patungkol dito sa mga bintang ni Grijaldo. Pucha, maniniwala ako kapag nakulong kayo. O buti sana kung nakulong kayo dyan sa Kongreso nung kayo'y sumumpa. Abay lugi, nung kayo sumumpa hindi kayo na-contempt. Tapos yung mga pinapupunta nyo dyan sa mga hearing ninyo nako-contempt. Grabe, nakakatawa na talaga to. Nakakatawa na tong ginagawa nila sa mga sarili nila. Oo, tapos parang may mga hamunan pang nangyari. Si Barbers, hinamon pa na si Grijaldo na di ba matapang ka? Matapang ka lang dun, may kakampi ka. Ganun ka rin naman eh. Matapang ka lang din naman dyan sa Congress kasi magkakakampi kayong lahat eh. Meron kayong hindi kayo pwedeng tanungin. Hindi kayo pwedeng sigawan. Hindi kayo pwedeng murahin. Tapos maangas ka na ginaganon mo yung koronel na lumaban sa mga adik, nagsilbi sa bayan, lumaban sa mga kriminal, nagsimula bilang patrolman, naging lieutenant, naging sarhento. Kumbaga, ginapang niya yung sarili niya hanggang sa ma-promote siya. Ginalingan niya sa trabaho hanggang sa ma-promote siya, hanggang sa maging dekoradong dekoradong pulis siya. Tapos kung baboy-babuyin nyo, ganyan, akala nyo naging na kayo. Akala nyo lumaban na kayo sa gera. Akala nyo na ipagtanggol nyo na yung bayang Pilipinas mula sa kung ano man. Kaya-yabang nyo. Hahamunin mo pa na dito ka magyabang. Yabang-yabang mo dun eh. Ganun ba mga congressman? Ganun ba kapag ikaw ay ikaw ba ay committee chairman? Ganun ka ba dapat magsalita? Hindi ba dapat patas ka? O kung halimbawa si Grijaldo, may mga nasabi siya sa Senado na nakasira sa inyo at ayaw niya nang sagutin, ba't kailangan baboy-babuyin niyo siya? Hindi niya kayo. Kaya nga siya hindi nagsasalita kasi hindi nagsalita si Grijaldo eh. Kaya siya hindi nagsasalita, boss, dyan sa hearing ninyo. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya na kayong mapahiya at ayaw niya na rin mapahiya yung pamilya niya. Kaya nga nananahimik siya. Kung meron kayong gustong ikaso sa kanya, ikaso niyo na lang. Pakawalan niyo na yung tao. Dapat talaga tanggalan ng contempt powers tong House of Representatives. Ginagamit nila yan para manggipit ng mga tao eh. Di umano. Hindi ka magtataka. Lahat ng pinatawag nila, pinakulong nila. Ngayon si Grijalde, pinakulong na naman nila. Saan nila pinakulong? Doon pa sa istasyon ng pulis. Tangina, kinulong nyo siya eh. Kayo, House of Representatives eh. Dapat dyan siya nakakulong sa House of Representatives. Ba't nyo siya ikukulong kasama ng mga kriminal? Ba't nyo siya ikukulong sa kulungan ng mga lumabag sa batas sa Pilipinas? Mga nagnakaw, ng hold up, mga nang-rape. Ba't doon nyo siya ilalagay? Anong gusto nyong palabasin? Kayo ang hari ng Pilipinas? Mga walang niya. Tas magagalit kayo. Sabihin nyo na naman, sinisiraan kayo. Hindi kayo sinisiraan, nag-uopinyon lang. Ang tawag po doon, nag-uopinyon. Kung nagagalit kayo sa tabas ng dila namin, di murahin nyo rin kami. Murahan lang tayo, walang demandahan. Walang walang contempan. Tingnan natin itong balitang ito mga bossing. Ayan, nanumpang resource person sa House Quadcom. Itong mga itong mga dekalibre nating mga congressman. Diyos mio, tingnan natin kung anong mga naganap dyan. At ating reaksyonan ha. Ito naman si Barbers, masyadong malambot ang puso mo. Pati yung mga vlogger na nagre-react lang sa mga kapalpakan nyo dyan sa
Mga hearing na yan nagbibigay lang kami ng mga update sa mga tagapanood namin. Nanggigigil. O panoorin natin. Kala mo naman natatakot kami. Baka sabihin mo sa akin, "Oy, Boss Dada, matapang ka, di ba? Dito ka magtapang." O anong klaseng tapang gusto mo ilabas natin diyan? Walang problema. Pero kung magtatapang kami diyan tapos pakukulong nyo naman kami, anong yun? Lugi. Lugi naman. Hindi ba? Kayo lang pwede magpakulong, kami hindi. Diyos mio. And by the way, next month daw magsisimula na yung kanilang probe. TRICOM daw yun. 3 committee daw ang magpo-probe, mga bossing, sa mga vloggers na mga sinaktan ng puso't damdamin ni Barbers. Tingnan natin to. Mga bossing, itong balitan to, napakagandang balitang, ewan ko talagang, kahindik-hindik sa Pilipinas. Dito talaga, kung sa Amerika, mga bossing, di ba, nakaraan lang, kinonfirm na si Donald Trump. At ang isa sa mga executive orders ni Donald Trump, yung freedom of expression, freedom of speech, talagang kailangan daw ay maipatupad sa bansang Amerika. Kaya nga yung mga fact-checkers sa Facebook, tatanggalin na kasi kailangan daw talaga na maging critical tayo sa isa't isa para malaman natin yung mga kakulangan at pagkakamali natin. Kumbaga, may sasabihin ako sa'yo, may sasabihin ka sa akin, bahala tayo sa buhay natin. Pero dito hindi. Saan ka naman makakita? Dito sa Pilipinas, kapag meron kang sinabi na hindi nagustuhan nung mga inihalal mo, nung mga ibinoto mo, nung mga pinasusweldo mo, walang ipapatawag ka. Tapos ang pinakamasaklap, iko-connecta ka. Iko-connecta ka saan? Sa mga drug lord, sa mga pogo. Diyos ko po. Sino kaya yung mga ipapatawag na pinupondohan daw ng mga pogo at mga drug lord? Tingnan nga natin. Sige, tingnan natin itong balita na to. Si Fernandez at si Abante. Sila naman ngayon ang wala na silang ma-guest, wala na silang ma-invite. Naipakulong na yata nila lahat, kaya itong dalawa na yung inimbita nila na magiging resource person. Walang Diyo naman naglokohan pa tayo. Di ba kayo nagkukwentuhan pag nagiinuman kayo? Pagka nagmi-meeting ba kayo, di ba kayo nag-uusap-usap? Yung mga sasabihin ba nito ni Abante at ni Fernandez, hindi ba pwedeng sabihin nyo na lang sa inyo? Tapos hindi yung gagamitin nyo pa yung ilang oras ng kongreso, ilalive nyo pa yan. Tapos ibabalita pa ng mainstream media yan. By the way sa susunod, Barbers, kung ayaw mong yung mga committee hearing nyo, kung ayaw mo nare-reactionan, i-private nyo yung kayo-kayo lang nakakalam. Gawin nyo alas 12 ng madaling araw, kaya alas 3 ng madaling araw para walang makapanood. Para walang mag-react, kayo-kayo lang. Panoorin natin to. Starting to ask, since the good gentle lady will be starting to ask Colonel Hector Grijaldo, this representation wish to inform this committee that we will be inhibiting ourselves. Yes. Together, ourselves, not together with I think, ayun. Jesus! Ito may ganunan pa. Kunyari, hindi pa nila alam yung isa't isa. Magi-inhibit daw sila. Pwede na rin kayong umalis. Umuwi na kayo, wag na kayong bumalik dyan. Okay lang din. Meron pang ganun nalalaman. As if naman, importante sa amin yung mga sasabihin nyo. To ask question. At the same time, we can also be asked by the members of this committee. Surely, meron tong involvement sa mga nangyari for the resource person not attending our mga hearings. So, yun lamang po ang gusto ko natin paalam na we are willing to answer questions na ibabato rin po ng ating mga members of this committee. Maraming salamat po, Mr. Thank you, Congressman Fernandez. Walang Diyo. Congressman ka. Magtatanong sa'yo, Congressman. So, gusto mo maniwala kami na mayroon kayong semblance of fairness. Gusto nyo maniwala kami na hindi kayo bibigyan ng pabor ni Ace Barbers. 10 ng iba pang mga magtatanong sa inyo ng mga congressman. Ganon kami katanga. Tanga kami, maniniwala kami sa ganon. Ganon ba yun? Walang hiya naman. Sige nga, tingnan nga natin kung ano tong mga pautot nila.
Yes, Congressman Abante. I second the motion. Okay, so we just would like to inform the members that you can also propound questions directed to our co-chairs of the committee in relation to the issue of EJK and in relation to the issue of Colonel Grijaldo's previous statement before this committee and before the Senate committee. So And Mr. Chairman, we're willing to go down and to vacate our seat in here. may we so ask most you likely to we'll please be sitting occupy down the seats in front of the chair so Mr. that Thank you, we Mr. can, Chairman. see you Mr. eye to Chair. eye. Now, Do we thank need you. to ask them to take their own minute? Before that, O, tingnan mo, natatawa kayo. Di ba? Natatawa kayo. Do we need to administer and the taking of oath for our two colleagues? Natatawa rin kayo, di ba? Yung mismo nagtanong, natatawa eh. No, kasi talaga itong ginagawa nyo, putsak na, hindi ko alam kung natutuwa pa kayo dito sa mga pinagagawa nyo, kung proud na proud kayo dito eh. Oh, magte-take pa daw ba sila ng oath? Eh, yung tanong pa lang, pangtanga na eh. Natural. Resource person ka nga eh. Si Inday Sara nga, nag-take na ng oath, di pa kayo nagpapadrag test eh. Sabi nyo, mag-take ng oath, tapos magpapadrag test kayo. Wala pa nagpapadrag test. So, si Suarez, di pa nagpapadrag test to. Tsaka yung ibang mga young goons, di pa nagpapadrag test. O, kung meron man ng drug test, pakita nyo na yung resulta. O, hindi kayo tumutupad sa usapan eh. O, sige, ang tanong, kung magte-take daw ba sila ng oath? Kahit mag-take ng leave, kung gusto nila. O, kahit mag-leave na sila permanently dyan, okay lang din. Hindi naman sila kawalan, good riddance yan. can we, Comsec, did Colonel Grijaldo take his oath in the previous hearings already? You already took your oath. So, there's no need to administer the oath of Colonel Grijaldo. He has taken his oath in the previous hearing. By the way, Colonel Grijaldo, kakampi mo kami.